Simula naman yan sa neutral zone na 5 kilometro. Gawin na nila yung dapat nilang gawin. Kung meron silang hindi magandang or uncomfortable pa yung mga posisyon nila, kukuha na yan. Pero at this early, baka gusto nang pumuwesto sa unahan ng mga ating mga top riders, no, especially itong si Jude Yang, dahil kailangan niya, no, kailangan niya na mapunta sa unahan at makawala agad doon sa patag, dahil napakahirap, talagang napakahirap at matarik ang akyatan dito sa Baguio at mapapalaban siya sa mga Pinoy. At eto na nga po, dyan na po natin isasara ang ating introduction, ang ating pre-game kumbaga dito sa Stage 8 dahil magsisimula na po ang ating Stage 8 of your 2025 MPTC Tour of Luzon para kina Randy Caluag, Coach Alan Gregorio, ko po si Carlo Pamintuan muli. Nagpapasalamat sa inyong matinding pagsuporta sa lahat ng ating mga siklista. At eto na po, umpisaan na natin ang Stage 8. Yes, no, nagsimula ng ating Stage 8 para sa kaalaman ng ating mga nanonood sa ngayon. Nanggaling po ito sa bayan ng Lingayen na kung saan tayo ay nag-stay ng halos 2 araw doon, ano. Nagkaroon ng bakbakan. Ito ngang si Junel Carcueva, no? Si Junel Carcueva ay si Mervin Corpus, no, ay nagkaroon ng pagkakataon na makadikit pa rin dito kay Jude Yung, no, kahit hindi siya nanalo, no, ng any stage sa karerang ito. Siya ang may pagkakataon na makakuha, no, ng corona dito bilang hari ng 2025 Tour of Luzon, The Great Revival. So talagang aabangan natin kung paanong magdedepensahan, no, ang ating mga siklista dito, those who are in the top 10. Of course, titignan lagi nila, no, nakadilaw naman yan eh. Hindi mo pwedeng hindi makita yan, partner, no? Hindi mo na pwedeng sabihin, ano ba number nun? Hindi, nakadilaw yan. Si Jude Yung, nung umpisa pa lang, no, umalagwa na yan, papuntang Pagudpod. Tapos umikot, pag-ikot natin ng Pagudpod, wala, hindi na bumitaw sa kalamangan itong si Jude Yung. Kaya naman ngayon, no, meron siyang 2 minutes and 10 seconds advantage dito kay Mervin Corpus. Nicole Pareha naman, malaki-laki to. 3 minutes and 5 seconds. John Paul Morales, hindi bumibitaw, no, dito sa karera na to. 3 minutes and 9 seconds. And to wrap up our top 5, Jeremy Lizardo, partner, no, ng Standard Insurance na 3 minutes and 14 seconds. Hinahanap nila si Ronald Oranza. Napakatagal, no? Up to the stage number 5. Etong si Ronald Oranza, pumapangalawa. Hanggang sa bumitaw na nga dito kay Mervin Corpus, pero nakabalik na sa top 10. Itong si Ronald Oranza, pero naibaba niya to, no? Doon sa number 13, no? Because meron siyang isang stage na hindi masyado maganda ang kanyang ipinakita. Yes, Coach. At marami na nga tayong natabi tungkol dito kay Jude Yung, no? Siya ay kilalang the puncher, no? Great sprinter, dating national champion ng South Korea. Sino ba itong si Mervin Corpus, no? Napilit talagang kumakapit, no? At hindi lumalayo, hindi niya inilalayuan itong si Jude Yung na may tangan ng yellow jersey. Ito pong si Mervin Corpus, no? 27 years old po ito. Ang biggest win niya sa isang stage sa Litour ng Pilipinas po yun ay 3rd place. Ngayon, hindi pa siya nanalo ng stage, pero dito sa ating karera ngayon sa Tour of Luzon 2025, nag-podium finish po siya. 2nd place siya sa stage 4, no, kay Kahukom. And then stage 6, pumangalawa naman siya kay Jude Yung. At ito ngang kahapon, pangatlo po siya behind Joseph Habinyar at saka kay Jude Yung. So, hindi siya lumalayo. Consistent ang performance nitong si Mervin Corpus. At alam naman natin, no, na yung suporta na ginagawa ng kanyang kupunan, no, yung MPT Drive Hub, talagang nakatutok itong kanyang mga coaches and of course yung kanyang mga teammates. Grabe ang narinig nating mga kwento, no, pagkatapos ng karera. Talagang ika nga yung main man alagang-alaga, partner. Bakit nga naman hindi?
Yes, coach, kasi talagang siyang may pag-asa at this point in time, ano. At ang sabi nga, pangako nga ng coach ng MPT Drive Hub, itong si Santi Barnechea, dati ring magaling na rider. Pamangkin niya actually itong si Mervin Corpus, ano. Sabi niya gagawa sila ng paraan talaga sa stage na to na mabakuran, ano. May magbantay dito kay Judah Yung, samantalang yung kanyang mga veterano, no, ay hahatakin nila paakyat itong si Mervin, no, para sabayan hanggang sa akyatan. Dito nga start ang akyatan natin, no, sa Camp 6, Camp 7, pag-akyat pala, pagpasok pa lang ng arko ng Benguet, tuloy-tuloy na yan. Pero ang pinakamakatarik, ano, coach, yung sa Lion's Head. Ha? 'Di ba na pag napapaakyat ka ng Baguio, Lion's Head, tapos aakyat ka ng pakaliwa, ang tarik nun. Tapos pakanan Kanan ulit, ulit. patarik nun. No. Tapos Konti meron lang, pang konti kakaliwa pa yun. yan, no? May konti Kakaliwa pang yan. kaliwa yun. Napakatindi talaga, no? At ito, makikita natin, no? Ito ba ay isang magandang paramdam na agad, no? Early on. Dahil hindi naman natin nakikita usually sa neutral zone, no? Itong si Ju Dayong, no, usually ito nandun to sa may likod, nagsi-stretching, nakipagkwentuhan pa kasama yung kanyang mga support team. Pero para dito, ano, is this an early show? Ika nga I want a good start. No, paparamdam ako sa inyo. Kung pwede akong kumawala dito na mas maaga, yun ang aking gagawin. Yes, coach, kung mapapansin mo, ano, itong si Juday Yung, number 141, ay siya po ang may tangan ng leadership, ay nasa likod na agad ng lead car, no? Nakaposisyon. Pagka official flag off ng karerang ito, inaasahan natin, aalago agad yan. Pero nakikita mo, may nagbabantay sa kanya, ha? May nagbabantay dito sa kanya, hindi siya papayagang makawala. Ang mahirap dito kay Juday Yung ngayon, isa na lamang ang kanyang backup, no? Dahil due to injuries, yung kanyang mga teammates, no, ay isa-isang hindi na nakatapos ng karera. At ngayon, ang kanya na lamang kasama, no, sa stage 8, ang wala ng bukas, ang finale, itong si Jang Jun Hyuk, number 146, no? Yan na lamang ang kanyang kasama. Ito, sabihin ko sa'yo, meron magandang usap-usapan dito dahil puro Pinoy ang mga kalaban, no? At nagkakakilala naman yung mga yan pagka lumalaban sila sa mga international competitions. Ang inaasahan natin dito, yung ibang mga manlalaro or ibang mga siklista galing sa ibang bansa, aalalay, susubok na sumuporta sa Koreano, no? Maaring Malaysia, maaring taga Taipei, maaring taga Hong Kong. Tingnan natin, ha? Tingnan natin, that is actually the sideshow na naririnig natin. Hindi titira yan mag-isa. Meron ng mga kaibigan yan. Tulad nung nandun tayo sa isang hotel, no, isang araw. Sabay-sabay silang naglilinis, no? Ng bisikleta, partner, no? Nag-uusap na. Nagtotono, naglilinis ng bisikleta. Alam mo, lahat sila to nag-uusap na. Pero hindi, malalaman mo lang na, teka lang, hindi one team to, ano? So, dahil nga sa mga experiences, no? Of course, maraming mga kwento-kwentuhan tayong naririnig. Hindi titiran mag-isa. Merong magandang suportang makukuha yan sa kanyang mga kaibigang hindi Pilipino. Yes, so yun nga, mga Malaysians, no, nandyan pa rin sila. At yung mga, although konti na lang yung mga taga Hong Kong, no, nagkabawasan na rin yan. Pero sabi nga, kasi tayo, ginagawa rin natin yan sa ibang bansa, ano. At kahit magkakalaban tayo, pagka mayroong Pilipinong gustong iakyat, hinahatak natin yan. Kaya coach, ang magandang gawin, sabi nga ng ating mga kaibigan, no, ng mga eksperto rin, ang dapat talaga ngayon, magkasundo yung iba-ibang teams, no, magkaroon ng babantay dito kay Juday Yung, no, kahit pa isa-isa mula sa team, and then yung mga contenders sa general classification, katulad ng sa team competition, ano, ay dapat magtulungan. So kahit meron silang mga individual campaigners, dapat itong mga taga-Standard Insurance Philippines, no, of course yung MPT Drive Hub na ngayon kumpleto pa rin, tsaka yung Standard, at tsaka itong Go for Gold Philippines, 7-Eleven, even lahat ng mga nasa ibaba, itong taga Exodus, itong taga Tom and Toms, Di Reyna, Dandex, Excellent Noodles, Crest Forwarders, One Cycling Mindanao, Pangasinan, no? Although may kanya-kanya kayong pambato, no, dito sa individual classification, kabilang nga dyan sa Victoria, itong si Nicole Pareha. Itong sa Go for Gold, andyan si Jericho Lucero, no? Sa Excellent Noodles, andyan pa rin si Mar Francis Sudario, hindi mo pwedeng baliwalain yan, no? Pero ang dapat nating magawa ay magtulungan.
magtulungan, iangat ang kung sinong pambato na pwedeng wag maibigay, no, sa banyaga ang kauna-unahang pagbabalik ng Turop Luzon. Mamaya-maya lang, no, we will again try to get a lot of reports on the ground, no. Bibitawan natin ang ating kasama, no, na si Dwayne Badwa. So in just a short while, makakakuha tayo ng magandang vantage point where we can actually get stories behind the stories mula dito kay kasamang Dwayne Badwa. But for now, ito makikita natin, maagang paramdam, maaga ring pagsabi ng pasasalamat, no, sa Lingayen, Pangasinan, sa bayan, sa mga bayan diyan sa Pangasinan, no, at lalong-lalo na sa bayan ng Labrador kung saan tayo nag-individual time trial, no. Maraming suporta tayong nakuha, Philippine National Police, no, lalong-lalo na sa mga LGU partner. Yes, Coach. Yung labanan naman natin sa sprint, ito, ang gustong-gusto talaga rin nito ni Judah. Of course, si Ian Kahukom, nandyan din yan. From Lingayen, dadaan niya ng Bugalyon, no? Sa mga Tarim, no? Kamiling, Bayambang. At ang una nating stage sa zone, yun sa Kamiling area. Pagdating yan sa Bayambang, papasok ng may area ng bago mag-Villasis, yun naman yung sprint zone number 2. And yung sprint zone number 3 natin ay ito na, nasa loob na yan, no, ng papasok na yan ng Benguet. Yung pinakahuling bayan or barangay ng La Union, meron ditong sprint zone. Ito na yung pangatlo. Yun ang finish of all sprint zones natin dito sa karerang ito na tumahak ng mahigit 1,000 na, 1,000 na ang ating 1,000 ang total na i-cover ng ating mga atleta. Alam mo partner, marami na tayong mga kababayan na nakaporma dyan sa Cannon Road, no? Ang sinasabi natin, agahan nyo ng bahagya, no, dahil kailangan talagang makuha nyo ang inyong magandang vantage point, lalong-lalo na sa pagpasok namin dyan, yung isang magandang ahon bago magkaroon ng hairpin, no? Tapos makikita mo yung ulo ng leon. I think that is one of the best vantage points na pwede nyong makuhanan ng still photos. Talaga namang ibang excitement ng 8th state, no? In our experience, even if you are not the biggest cycling fan, usually ang mga ganitong mga araw talagang para sa pagsubaybay ng Philippine cycling. And right now, Coach, no, nakikita ninyo nagtapos na ang neutral zone at wala nang pakundangan ang ating mga riders, bumakbak po agad. Nakita natin kanina, nasa unahan agad itong si Judah, ang nakikita natin na kanyang strategy dito ay kumuha agad ng precious minutes, no, dito pa lamang sa Patag. Dahil alam natin, oo, sinasabi nila climber din itong si Judah pero yung dalawang naging laro niya before dito sa Pilipinas nung bata-bata pa siya na kung saan nag-19 place siya sa kanyang dalawang pagsali ay hindi natin nakikita na dito nagdaan yun, ano? Usually yung ibang karera natin kasi nagdadaan yan sa Nagilian. Dahil sa Nagilian ay hindi ganito katarik pero mahaba ang ating akyatan doon sa Nagilian. Ito, maiikli ang ating akyatan pero manaka-naka, pero sobrang tarik, no? Sobrang tarik. Sabi mo nga, magabang sila dun sa Lion's Head, dito magandang mag-selfie ang mga fans. Bakit? Halos naglalakad na lang po ang ating mga riders, no? Halos talagang lakad na lang ang kanilang speed dito, or kung masasabi nating speed, ang kanilang usad, no? Alam mo, talaga namang very, very exciting na tulad nga sinasabi natin, pero kailan ba